Huwag kayong lalapit. Kapag lumapit pa kayo, tatalon talaga ako. Lumabas na ang resulta ng DNA test. Ikaw ang tunay naming kapatid. Ayoko ngang maging ikalimang senyorita ng pamilya Shu. Gusto ko lang maging Chin. Halika na rito kay kuya. Hindi ba't nag-iipon ka para makabili ng bahay? Bibilhan ka na lang ng pangalawang kuya mo ng isang buong mansyon. Huwag nyo nang pilitin, wala naman talagang balak tumalon iyang si Chin Niao Niao. Gusto niya lang palakihin ang issue. Para malaman ng lahat ng mayayaman at makapangyarihang tao rito sa cruise ship na siya ang tunay na anak ng pamilya Shu. Mukha lang siyang hindi mukhang pera. Pero ang totoo, matagal na siyang naiinggit sa akin bilang ikalimang senyorita ng pamilya Shu. Pati na rin sa apat na kuya kong spoiled ako, at isang nakababatang kapatid na kayang ibuwis ang buhay para lang protektahan ako. Naririnig nyo ba? Napasok ako sa nobelang ito kung saan inaangkin ako ng isang masamang kontrabida. At 10 taon na ang nakalipas. Sawang-sawa na akong maging masamang kontrabida, halos masuka na ako. Sa wakas, ang bida ng nobela na si Chin Niao Niao ay itatapon na ako sa dagat. Basta mamatay lang ako, makakalaya na ako sa sistema at makakauwi na ako. Kapag naglakad ako palapit sa kanya, sasamantalahin ni Chin Niao Niao ang pagkakataon para hilahin ako at sabay kaming mahuhulog sa dagat. Ang layunin niya ay para subukan kung sino ang ililigtas ng mga kuya namin. Dahil sa mga kasamaang ginawa ko nitong mga nakaraang taon, at sa pagiging matigas ng ulo ko, matagal na silang nadismaya ng sobra sa akin. Hinding-hindi nila ako ililigtas, lalo pat hindi naman ako ang tunay nilang kapatid. Chin Niao Niao, kung tatalon ka, edi tumalon ka na bilis. Bakit ba ang bagal-bagal mo? Huwag mong sabihing wala ka naman talagang balak tumalon. Gusto mo lang palakihin ang isyong ito, ano? Bilisan mo. Lunurin mo na ako. Shuyu. Delikado yan. Bumalik ka rito. Hay, ang bait at ang gwapo pa naman ng panganay kong kuya. Sayang lang, dahil sa hinaharap, ipapahamak siya ni Chin Niao Niao at mamatay siya sa kalye. At makikita na lang ang bangkay niya kapag naagnas at bumabaho na. Kuya. Siguradong peke ang DNA test na yan ni Chin Niao Niao. Ako ang tunay ninyong kapatid. Huwag kayong maniwala sa kanya. Chin Niao Niao, napakasama mong babae. Mamatay ka na lang. Nasisiraan ka na ba ng bait, Shuyu? Kayo ang mga kuya at kapatid ko. Baka na lang to lahat ng matandang Chin Yang na yun. Galit na galit ako sa kanya. Host, may natitira ka na lang 10 segundo bago ka mamatay. Kung sa loob ng 10 segundong ito ay hindi ka pa nahuhulog sa dagat, hindi ka na makakabalik kailanman. Parang awa nyo na, bitiwan nyo na ko. Si Chin Niao Niao ang tunay ninyong kapatid. Isa lang akong hamak na extra rito. Bitiwan nyo na ko, kailangan ko nang mamatay. Lumayo kayo sa akin. Diyos ko, ganito pala kasakit ang malunod. Dumating ang mga kuya ko para iligtas ako. Kuya, lumulubog na si Shuyu. Hindi talaga nila ko iniligtas. Sa wakas mamamatay na rin ako. PWE. Shuyu, subukan mo lang mamatay. Kakatayin talaga kita ng pira-piraso. Sino ba yun? Napakasama naman ng ugali. Patay na nga ako, kakatayin pa ko ng pira-piraso. Di ba patay na ko? Hindi ka papatay. Bitiwan mo nga ako, Shu Ziming. Gusto ko nang umuwi. NNGH. Hala, bakit walang nigel iligtas sa bida?
Ano pang tinutunganga nyo dyan? Iligtas nyo siya. Oh. Hi, salamat naman. Nakaahon na ang bida. Pwede na kong mamatay ngayon. Oh. Shuyu. Teka, hindi ako namatay. Hinanap ko ang pinakamagaling na medical team sa Haicheng para iligtas ka. Kaya naisalba pa ang buhay mo. Kuya, hindi ako natuluyang mamatay. Hindi ako nakauwi. System. Pagpakita ka sa akin ngayon din. Host, pasensya na po talaga. Sarado na po ang portal pauwi dahil ubos na ang oras. Nagpakahirap ako, at nagtrabaho ng tapat para sa'yo. Para lang ayusin ang mga bugs sa mundong to. Tapos ngayon sasabihin mo sa akin, na hindi na ako pwedeng umuwi. Host, kung gusto mo pong umuwi, hindi naman po imposibleng mangyari yun. Diretsuhin mo na ako, dahil buhay ka pa ngayon. Maaapektuhan po ang takbo ng kwento. Sige, mamatay na lang ako ngayon din. Host, kailangan mo lang tulungan ang male at female lead na tapusin ang kwento. At siguraduhing magkakatuluyan silang dalawa. Pagkatapos nun, pwede ka nang umuwi. Hindi mo kailangang mamatay. Shuyu. Sinong nagbigay ng permiso na mamatay ka? Eka, may sayad ba ang utak niya? Anong klaseng linyahan ng mga aroganteng CEO yan? Tsaka ang weird ng pwestong to ha. Kuya ko kaya siya. Hahalikan ba ako ni kuya? Aray buisit. Shuwai, may sayad ka ba? Ate. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ang kikinang ng mga mata ni Shuwai. Para siyang tuta. Ang cute-cute niya talaga. Kung hindi ko lang alam ang takbo ng kwento. Muntik na akong magpaloko sa itsura niya. Nagkukunwari lang siyang inosente. Sa ganyang edad, siya na ang boss ng secret army ng pamilya Shu. At marami ng dugong damanak sa mga kamay niya. Pero ang ganitong klaseng karakter na sobrang lakas makipaglaban. Sa huli, naisahan pa rin ng bida na si Fu Hemeng. At namatay sa isang pag-atake ng mga terorista. Anong sabi mo pagpasok mo kanina? Anong nangyari kay Chin? Naglayas si Chin. Nagsisimula na ba ang kwento? Naglayas si Chin para iligtas si Fu Hemeng. Pangalawang kuya, ika-6. Hanapin niyo na agad si Chin. Huwag niyo na akong intindihin. Kuya, parang may naririnig ako. Tumahimik ka. Manood lang tayo. Hehe, kung tama ang natatandaan ko. Tinutugis ngayon si Fu Hemeng. At bago pa man bumaon ng patalim sa dibdib niya, sakto namang darating si Chin Lailai para iligtas siya. Ang lugar kung saan mangyayari ito ay sa likurang eskinita ng Southwest Old Street. Tumakbo ka. Akala ko ba magaling kang tumakbo, ha? Para ipagamot ang nanay niya, ito ang mga taong inutangan ni Fu Hemeng na mga loan shark. Nung una, 100,000 lang ang inutang niya. Tapos lumaki ng lumaki ang interes hanggang naging 1,000,000. Ang laking pera niyan. Para sa 19 na taong gulang pa lang. Paano niya mababayaran ng buo iyan? Grabe, nakakaawa talaga. Hala, tumingin ba siya sa akin? Ang ganda na ng pagtatago ko ah. Sana naman hindi niya ako napansin. Anong ginagawa ng Chin na to? Andyan na ang true love mo. Namumulot ka pa talaga ng dalandan dyan. Dapat sa mga oras na to. Sundin mo na ang script, loka-loka. Naku naman, Chin Lai. Bumalik ka nga rito. Host,
Kapag hindi po sumunod sa tamang kwento ang mga nangyayari, hindi ka na po makakabalik sa inyo. Magsitigil kayong lahat. Patay. Tao ka ba o multo? Hey! Lola nyo to. Nananakit kayo ng tao sa mismong harapan ko. Akala nyo ba palamuti lang ang batas? Nagpapanggap pa kayo ha, mga pre, sugurin nyo yan. Bata pa lang, sobrang lakas na ni Shuyu. Sisiw lang sa kanya na patumbahin yang mga yan. Hindi na namin kailangan ng tulong mo. Kung ganun, saluhin mo tong saksak para sakin. Ano, hindi pa ba kayo aalis? Liz. Tapusin nyo na yang mga yan, sige. Salamat sa'yo. Shit. Kahit mukhang inosente pa tong lalaking to. Ang ganda pala ng katawan niya. Para siyang ligaw na bata na walang mauwian sa gitna ng malakas na ulan. Blah blah blah. Ano bang pinagsasasabi ng taong to? Walang anuman, ako nga pala si Chinlay. Ikinagagalak kitang makilala. Hello. Ako naman si Fu Hemeng. Sayang naman, ang gwapo pa naman sana ng batang to. Pero isa palang baliw na pervert. Yung tipong bida na mahilig mang-hostage ng tao. Sisakailan pa sa leeg yung babae habang pinapanood itong magmakaawa. Yung tipong papaiyakin ka na talaga ng sobra. Kaya mas mabuti pang layuan ko na lang siya. HMM. Shulin Shuwon. Bakit kayo nandito? Hinding-hindi ako sasama pabalik sa inyo. Huwag nyo na kong hanapin. Sana din nila ko makita, sana din nila ko makita. Ate. Bata, nagkakamali ka ng kinakausap. Hindi mo ko ate. Hindi ako pwedeng magkamali. Ikaw ang ate ko. Ikaw si Shuyu. Hindi ko inakalang mamumukhaan mo pa rin ako. Napakalinaw talaga ng mga mata mo. Hanggang dito na lang talaga siguro. Huwag mong paniwalaan na ginasto ko yung mga nangyari kahapon. Bilang anak na babae na naiwan. Hindi naman talaga para sa akin ang mga yaman at pabor na to. Bumalik ka rito. Una, biktima rin ako ng ipagpalat tayo noong bata pa. Biktima rin ako dito. Pangalawa, ikaw mismo ang nagsabi na ayaw mo nang bumalik sa pamilya show at maging anino na lang ni Chin Niao. Pangatlo, ginasto mo ring maglayas. Kaya wag kang magmalinis at mag-inarte dyan. Gusto mo rin naman ng karang yan, di ba? Diyos ko, sobrang plastic at painosente talaga yang si CEO Zhang, nakakasuka. Diyos ko, kung di mo na kaya, tigilan mo na yang iskandalo mo. Umuwi ka na nga rito. Mamayang gabi na ang birthday party ng anak ng mga Chen. Usapan natin, bawal kang umabsent. Teka, natatandaan ko, sa birthday party ni Chen Zui. Aksidenteng nainom ni Chin Niao ang alak na may halong pampatulog. At muntik nang may mangyari sa kanila ng sikat na tito na si Fu Jingshen. Grabe, si Fu Jingshen pa man din ang pinakamakapangyarihang big boss dito sa Beijing. Kuya, anong nangyayari sa'yo? Wala to, wala na tayong oras, tara na. Huwag ka na lang kayang sumama. Bakit ba? Dahil hindi ka namin kasama lumaki.
Hindi mo alam ang mga patakaran at etiquette ng mga mayayaman. Kaya hindi ka bagay sa ganitong klaseng mga event. Ang sabihin mo, nandidiri ka lang na isama ako dahil nakakahiya ako. Eh bakit si Shu Yuan, na isa namang peking anak siya pwede? Heto ang evening gown na inihanda para sa'yo. Isuot mo yan mamaya sa birthday party ha. Hala, halata namang hindi ko to style eh. Ako kaya yung tipong palaban at astig. Masyadong pabebe at pa-cute naman to. Hindi mo gusto? Sige, magpapakuha na lang ako ng bago. Nako, hindi, wag na. Gusto ko to. Sa birthday party ni Chen Zui. Siya ang bida. Mas okay na tong suotin ko para hindi masyadong agaw pansin. Sige, hihintayin na lang kita sa baba. Bumaba ka na lang pagkatapos mong mag-ayos. Sabay na tayong pupunta doon. Nakapagtataka bakit ang bait yata nila sa akin ngayon. Hindi ba dapat, ibigay ang mga to kay Chin Niao Niao? Bakit, Xiao Yao? Narinig niyo ba yun? Oo, parang nabasa natin ang nasa isip ni ate ah. Kahit na hindi ko narinig ng buo. Pero yung mga nangyari ngayon. Saktong-sakto lahat eh. Ama, sabi pa nga ni ate. Sa hinaharap, papatayin daw ako nung lalaking bida na ang pangalan ay Fu Hemeng. Is-set up niya raw ako para mamatay. Sa isang pag-atake ng mga terorista. Narinig ko rin yun. Sabi niya, ipapahamak daw ako ni Chin Niao at mamamatay ako ng kaawa-awa sa kalsada. Sabi-sabi niya lang ang lahat ng yan. Baka nalaman lang ni Shuyu na hindi natin siya tunay na kapatid. Kaya sinasadya niyang sirain ang samahan nating magkakapatid, di ba? Hindi rin malayong mangyari yan. Ang mundong ginagalawan natin. Paanong magiging isang nobela lang? Kalokohan talaga to. Sabi ni Shuyu, mamayang gabi raw sa birthday party ni Chen Zui. Lalagyan daw ng gamot ang inumin ni Chin Niao. At muntik na raw may mangyari sa kanila ni Fu Jingshan. Si Fu Jingshan, yung kilalang tao mula sa pamilyang Fu. At muntik na rin daw may mangyari sa kanila ni Chin Niao. Sobrang kalokohan na niyan. Isama na natin si Chin Niao. Kuya, hindi pwede. Paano kung totoo to? Baka talagang lagyan nila ng gamot ang inumin ni Chin Niao. Kahit hindi man tayo sabay na lumaki. Hinding-hindi ko papayagang may magsamantala sa kanya. Kung gusto nating malaman ang totoo sa mga iniisip ni Shuyu. Ito ang pinakasusi para dyan. Kailangang sumama ni Chin Niao. Sabi ni kuya, pwede rin daw akong sumama. Pinakiusapan pa nga ng pangalawa kong kuya yung celebrity makeup artist ng kumpanya para lang ayusan ako. Itong suot kong gown, bigay naman ng pang-apat kong kuya. Pati na rin itong kwintas na to. Hay nako, galing pa naman sana siya sa isang kilala at mayamang pamilya. Wala man lang ba siyang kataste-taste sa fashion? Mukhang close na close talaga sila ni Chen Zui. Siyempre, close talaga sila. Para kasi kumita ng pera si Chin. Bukod sa pagiging part-time na kasambahay kila Shu. Naging tutor din siya ng 10 taong gulang na nakababatang kapatid ni Chen Zui. Kaya ayos na ayos talaga ang samahan nilang dalawa. Ang ideyang to ay si Chin pa mismo ang nag-isip para kay Chen Zui. Hay nako, sa totoo lang, yung alak na nilagyan ng gamot para talaga sana yun kay Shu Chen eh. Sino ba naman ang mag-aakala na si Chin mismo ang makakainom noon nang hindi sinasadya? Para sa'yo pala talaga dapat yun. Ha ha ha. Anong tinatawanan ninyo? Wala naman. Shu Chen, ang tagal nating hindi nagkita. Ay, pasensya na. Hindi ako umiinom ng alak. Hehe, nakita na kasi ni Chen Zui si Shu Chen habang naliligo. Kaya naman nagkaroon ng matinding trauma si Shu Chen sa kanya. Takot na takot siya, kung hindi lang talaga nakakahiya kay Tito Chen. Sa birthday party na ito. Siguradong hindi siya pupunta. Ikaw ba si Shuyu? Oo, ako nga. Sa totoo lang, nakakaawa rin talaga ang naging buhay ni Chen Zui. Matapang niyang ipinaglaban ang pag-ibig niya pero hindi man lang siya sinuklian. Tapos, dahil pa kay Chin, na itinuring niyang matalik na kaibigan, muntik pa siyang mamatay sa kagat ng mabangis na hayop.
Kung hindi lang umabot ng maaga si Shu Chen, baka patay na siya ngayon. Pero dahil doon, nawalan siya ng 2 binti. Kaya nang magtapat ng pag-ibig sa kanya si Shu Chen, sobra siyang na-insecure at hindi niya ito matanggap. Hanggang sa tumalon siya mula sa tuktok ng gusali. Bakit? May dumi ba ako sa mukha? Nabalitaan kong ang galing mo raw tumugtog ng violin, Miss Shu. Sana mabigyan ako ng karangalang marinig kang tumugtog. Diyos ko, ang ganda-ganda niya kapag ngumingiti. Nahuhulog na yata ang loob ko sa kanya. Sige ba? Sige ba? Hindi ba siya yung peking anak ng pamilya Shu? Bakit siya nandito? Nakita ko rin kanina, yung tunay nilang anak na babae eh. Paniguradong magkakagulo sa birthday party na ito ngayong gabi. Sa dami ng taong pinaghirapan kong mag-ensayo bilang isang anak mayaman. Kung makakabalik man ako sa totoong mundo, magiging isang sikat na bayalanista rin kaya ako. Para hindi ko na kailangang pumasok sa buwisit na trabahong yun. Ate, ayos ka lang ba? Mukhang malala ang pamamaga niyan ah. Pagpahinga ka muna sa lounge, bilis. Tatawagin ko lang ang doktor.